Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Barangay Magaupas. Yan, dito tayo ngayon dumayo. At meron ako nahanap na customer mga kabutingting. Ayun, oh. Nagbitbit ng washing machine si ate. Ayun. So, ang bago pa yata yan. Biri na lang, ma'am. Dito na lang. So, yan, ito yung ating buhay na mano. At nahanap ko lang ito habang ako ay naghahanap ng customer. So, wag na natin itong patagalin mga kabutingting. So, yan, ito yung ating gagawin mga kabutingting. At ito yung aking nahanap. Ito ay single tab na washing machine. Ang brand nito ay Top Mama. Ilang kilograms? 6.8 kilograms. Problema daw nito ay may umusok doon sa likod at may tumingin yata nito. So, try na lang natin itong tignan. At bago ko nga pala ito halughugin or kalikutin, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ito yung ating titignan. Napakahirap ng sitwasyon dito sa amin ngayon mga kabutingting dahil panay brown out. Kahapon brown out. Ngayon ay nag-brown out pero umilaw na. Yan, nako, napakatigas pala ikutin itong pulsator mga kap. Ayun, lumambot. Ayan, oh, lumambot. Kala ko ay matigas. So dahil umusok ito, wag na lang tayo munang gagamit ng extension. Dito muna tayo sa likod. Tingin ko meron na nga sigurong tumingin. Pero try pa rin natin dahil ito daw hindi kayang repairin dun sa unang tumingin. So kuha lang tayo dito ng gamit. Ayan, ito na yung aking gamit. Phillips screw, side cutter, at saka tester. So, tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, yan. Mukhang tinignan na nga ito. Tingnan natin yung kapasitor. Ayan, wala namang umano sa kapasitor, walang lumubo. Dito yung kapasitor, oh. Ayun, wala siyang lumubo. Napakaganda pa naman. So, dito tayo didiretso sa pinakamotor niya. Ayan. Tanggalin lang natin yung cable tie. Tinali-tali na ng cable tie. Bagay, maganda to dahil tinali-tali ng cable tie. Yan, tanggalin lang natin tong electrical tape. Ayan. Tapos putulin lang natin tong pinakalinya ng motor para mabilis. Para mayroon na rin tayong tanda kung saan natin pagkukunik-kunik mamaya. Tapos balatan lang natin itong wire. Tatlong wire. Kung nito ay kulay brown, kulay blue. Bakit brown? Wala namang brown. Gulumuting ah. Ayan. Atras lang natin yung konti yung ating kamera. Ayan. Gamit tayo ng tester. Para ma-check natin yung pinakamotor nya. Kung okay pa ba ito. Basta ito daw ay umusok. Tapos nung umusok, ayun, hindi na nila nagamit. Ayan, on lang natin itong ating tester. At isisilik na naman natin ito sa oil. So, tingnan natin yung motor. Ayan. Ayan, wala tayo nakuhang continuity or walang ohms value. Ganun din dito sa kabila. So, problema nito ay motor. Siguro yung motor ang umusok nito. Check natin yung kapasitor kung good pa ba ito. Putulin na natin diretso. Ayan. Tapos balatan natin. Ayan. Tapos select naman natin ito sa capacitance. Tapos tingnan natin kung good ba yung kapasitor nito. Ayan, mayroon pa tayong na-reading natin yung UF. So ibig sabihin good yung kapasitor nito. So kausapin ko muna yung may-ari kung ito ba ipapagawa dahil motor ang problema. Unsa na dyan? Nasulat tubig? Hindi, yan na. So yan, bali nagkasundo na kami ng may-ari mga kabutingting. Ito ay i-repair ko. Yan.
try ko lang kung ma-repair pa. Kung ma-repair, mabuti. Kung hindi naman ma-repair, wala tayong magagawa. So, tanggalin ko muna yung motor. Hindi ko na ipapakita. Madali naman ang pagtanggal nitong motor. Kailangan mo lang tanggalin yung tornilyo paikot nito. Kaya hindi ko na siguro ipakita. So, stipot muna kayo dyan. So, ayan. Natanggal ko na mga kabutingting. At, yan, bali ito mga kabutingting. Sa palaran lang ito mga kabutingting pagka ganito. Yan, sabi pa naman ng may-ari, kailangan daw ma-repair ito dahil tambak na daw yung kanyang labahin. So, try lang natin ito. At hindi ako nangangako na ito ay ma-repair, pero try ko yung aking best. So, kailangan lang natin itong tanggalin, itong kanyang pulya. Tapos luluwagan lang natin yung tornilyo para matanggal yung pulya. At tatanggalin din natin yung 4 na rematsin nito. Yan. Mga duda yata ako na may tagas yung kanyang gear case, pero yan o, makikita nyo yung gear case ay malalaman natin yan mamaya. Iti-testing natin. Tapos pag may tagas, yan ay kailangan natin magpalit ng gear case. So ito ay ating baklasin. At hindi ko na ipakita yung pagbaklas nyan. Bali, continue ko mamaya pagka nabaklas ko na. Ayan. Bali, ito na yung pinaka-motor nya mga kabutingting. Yan, wala naman ako nakita ditong sunog. Yan, kung makikita nyo. Napaganda pa ng kanyang rewind. Sadyang ano lang ito mga kabutingting, inayawan lang ng unang tumingin dahil motor na kasi ang problema. Sa totoo lang, pag mga ganito, sa palaran lang talaga ito mga kabutingting kung ma-repair ito. At nandito na pala tayo sa kanilang loob mga kabutingting dahil umulan. Yan, kung naririnig nyo siguro yung ulan, naabutan ako ng ulan doon sa doon sa una kong pwesto. Yan, gusto ko sana doon sa unang pwesto para nang sa ganon nako, sunog pala talaga. Ayan, hindi na ito kaya pag ganito. Ayan, bali yung motor noon mga kabutingting hindi na kaya dahil ito sunog pala talaga nito. Ayan o, sunog na sunog, kulay black na. So mayroon na naman silang isa pang washing machine. Yan, ito brand naman nito ay White Westinghouse, 6 kilograms. So, try natin tignan ito kung ano naman ang problema nito. Yan, umiikot naman yung kanyang wash timer at okay. Yan o, tumutunog pa. So, dediretso na lang tayo dito sa pinakamotor nya. Try natin tignan kung ito ba ay mare-repair. Ito, yung isa hindi na kaya. Akala ko ay napakaganda pa ng napakaganda pa ng motor. Yung pala sunog. Siguro nabasa sa tubig yun. Dahil sabi ko nga, yung kanyang gear case ay alanganin. Ito, try natin. Pinalawang pa lahat ng tornilyo nito. Dalawa. Yan, tanggalin ko muna yung tornilyo. Hindi ko na ipakita ipagtanggal nyan. Haba na naman tong video natin pag ipapakita pa. Ayan, bali natanggal ko na yung takip. Ito, wala pang humalungkat nito mga kabutingting. Kaya tang binahaya na ito ng ng napakalambot naman binahayan ito ng namang klaseng nito, damo. Yan, malambot siya. Try daw kaya natin itong isaksak baka mamaya aandar pa motor nito. Ayan, ito isaksakan natin. Yan, saksak natin ito. Mamaya okay pa. Ikutin lang natin yung wash timer dito sa taas. Ayan, walang ugong. Ayan o, nakaikot naman yung ating wash timer. Yan, nasa number 10 siguro yan. Walang ugong. So, try natin itong tignan. Ikutin lang natin. Tapos, ito putulin natin yung cable tie. Para mabilis, putulin na natin. Check natin yung motor kung bakit walang ugong. Sana makaisama lang tayo dito mga kabutingting. Dahil hindi ito ma-repair, nako, zero tayo nito. Hindi na ako makagala nito dahil ulan. So ito yung linya ng motor. Hirap pagka ganito maghanap buhay pag tag-ulan mga kabutingting. Ayan, balatan lang natin ito. Common ito, light blue, tapos forward tsaka reverse, dilaw at tsaka orange. Ayan, gamit tayo ulit ng tester. Ayan, saksak natin ito dito. Ayan, tapos ganun din dito sa kabila. On lang natin. Select natin sa oil. Ayan. Tapos pulupot natin yung
common dito sa isang test probe, yan, mayroon. Dito sa kabila, ayun, mayroon din, pero ay, handali. Ito, yan, okay ito. Yan, 27.6. Pero itong kulay dilaw, may problema ito dahil 7.5 na lang. Hindi dapat ganyan. Dapat, kung ano yung reading dito sa orange, ganun din dapat dito, nasa mga 20 or kahit tumaas. Kaso ito, mababa. So, motor din ang problema. So, pahirapan talaga. So, makikipagsapalaran na naman ako nito, mga kabuting-ting, dahil motor pa rin ang problema. So, baklasin ko lang ito. Hindi ko na ipapakita, ipabaklas. Ayan, bali, nabaklas ko na, mga kabuting-ting. Ito yung motor ng White Westinghouse. At ito naman yung motor ng Top Mama. Ayan. Sunog na. So, try natin ito. Bali, yung kulay dilaw ang hahanapin natin ito dahil yung na-reading niya kasi ay 7.4 or 7.5 or 7.6 ba yun? Basta 7. Dapat magiging 20 yun. Ito, mga kabuting-ting, kaya ganun ang nare-reading sa kulay dilaw. Mayroon itong mga nag-umido o na nagkadikit-dikit. Kaya ganun ang na-reading. Kung nakita nyo naman or narinig nyo, walang ugong. Pero tingin ko may ugong siguro kaya may isang linya pa na gumagana. So try lang natin itong halughugin. Dahil sabi pa naman ng may-ari, tambak na daw yung labahay niya, mga kabuting-ting. Ito ay hiningi niya lang ito sa kapitbahay niya na mayroon ng nabiling bagong washing. So kulay dilaw. Balatan muna natin or guntingan natin dito banda. Ayan, meron ako dito ang gunting. So ito ay ating guntingin lang para di tayo mahirapan ba. Alin ba dito yung kulay dilaw? Ayan, ito. Ito yung kulay dilaw. Tingnan natin. Wala naman putol. Ayan, buo. Balik natin. Ayan. Tapos, halimbawa lang, mga kabuting-ting, kung halimbawa ito, kulay dilaw yung may problema. So, yung dilaw na ito, yung hibla niya, nandito sa panlabas. So, dito lang tayo sa labas din maghanap ng patid or putol. Meron ako ditong nakitang nag-umido. Ayan, ito, tsaka ayan. Tignan natin. Baka mamaya putol yan. Toothbrushan lang natin para matanggal yung tartar. At matanggal yung tartar, lalabas yung kanyang putol. So hindi putol, pero mayroon na siyang puti-puti. Yan, mamaya tutuluyan natin yan. Hanap lang tayo ng check muna natin itong dalawang hibla na nakalagay sa fuse. Baka ito ang may problema. Wala. Okay. So yan, para hindi ganun humaba itong video na ito, yan, hanapin ko muna yung saan ba dito yung naputol, mga kabuting-ting. Kasi kung ipapakita ko pa, naku, baka haba video natin. Dali, ito. Ay, atang may nakita ako dito. Yan, pakita ko na lang kung ito ba. Putulin lang natin yung tali. Ayan. Tapos naman natin sa kuko. Ayun, may putol nga ito, mga kabuting-ting. Toothbrushan lang natin. Ayan, putol. Ewan ko lang kung ito lang ang may problema. Ito yung kaputol niya. Ayan. Ayan, ayan. Sana ito lang. Oo. Parang may nagpuputi-puti pa sa ilalim. Toothbrushan or tingnan natin, baka mamaya magiging dahilan pa sa pagkaputol ulit yan kung hindi natin titignan. Ayan, wala. Ito lang. So try natin itong tignan kung ma-repair ba, kung ito lang ba yung patid nya. Dito naman tayo sa pakikipagsapalaran. So yan, bali idudugtong ko muna itong dalawang, yung putol na ito. Siguro yung pagdugtong nito hindi ko na ipapakita dahil marami naman akong upload dyan kung paano ko to idudugtong. So stay put muna kayo dyan.
Ayan, bali nadugtong ko na mga kabuting-ting. Ayan. So ito ay ating tester muna kung ito ba ay okay na, kung yan lang ba yung problema niya, yung patid na yon. On lang natin itong ating tester, select natin sa oil. Ayan. Tapos tingnan natin kung ito ba ay okay na. Ayan, kanina itong dilaw ay 7.4 or 7.5 or 7.6. Yan, ayan, kung mayroon na tayong na reading na 28.3. Dito 27.4. So ayan, kahit hindi naman siya magkaparehas ang kanyang reading, okay na po yan. Kaysa kanina na 7.4 ang ating na reading. So mayroon ako dito pang nakita. Ayan o, yung yung nag-umido na yan. Ayan ay ating titignan kung ayan ba ay umido na talaga, dahil yan ay ating tutuluyan. Kasi kung hindi natin tutuluyan yan, titigil na naman ito bigla. Ito hindi pa to putol. Yan o, may ano na siya. Nabalata na ba? So puputulin na natin ito para maidugtong. Swerte si ma'am nito sa hiningi niya. Ayan, pinutol ko na mga kabuting-ting dahil nag-umido na kasi. Ayan o. Ito naman yung kadugtong niya. So idugtong ko lang ulit yan. So, hindi ko na rin ipakita yung pagdugtong yan dahil napakadali lang idugtong yan. At mayroon na rin akong mga maraming upload kung paano ko idudugtong. So stay put kayo ulit dyan. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa mga kabuting-ting. Kanina, yung pinakaputol talaga nito, ito. Tapos meron akong dalawang tinuluyan, ito, tsaka ito dahil nag-umido na. Ayan o, dugtong na rin yan, pati ito. So tingnan na natin kung ito ba ay wala na ba akong ibang naputol habang ayan ay aking tinuluyan yung mga nag-uumido. Ayan, tingnan natin. Ayan, mayroon. Para yan tumaas kanina 28, ngayon naging 29 dito sa orange. 20, ito naman tumaas din, 28 na rin. Ayan o. Kaso hindi masyadong kita. Ayan o. Dito, yan 36, 28. So good na ito mga kabuting-ting. So ito ay aking itali muna. At yung pagtali nito siguro hindi ko na ipakita. Madali lang naman na magtali nito. Kahit ano namang gawin yung pagtali, basta naitali ay walang problema yon. So stay put muna kayo dyan at ito ay aking itatali muna. Ayan, bali naitali ko na mga kabuting-ting. Hindi nga lang maganda yung pagkatali, pero ang importante na itali. So ayan, okay na ito. So bago natin ito i-assemble, ayan, tester muna natin ito ulit. Baka mamaya, nung pagtali natin, mayroon tayong napatid. Yun ang lagi nyong tandaan. Bago nyo i-assemble, kailangan lang i-tester nyo ulit. Baka mamaya may naputol tayo sa pagtali. Yun, magbabacklash ka na naman. Ayan, good. Good. So, ibig sabihin, wala akong naputol sa pagtali. So, ito, assemble ko na ito. Tapos, pag nag-assemble tayo, yan, kailangan nating maglagay ng langis. Yan dito sa kanyang foam. Yan dito. Langisan lang natin. Kanyang foam. Ayan. Tapos ganun din dito sa shafting. Tapos dito rin lalangisan din natin. Ito wala namang problema yung bushing nito. Dahil kalimitan bibihira masira ang bushing sa washing machine or sa spin dryer. Pero nasisira pa rin. Pero bibihira mangyayari. Nadamihan ng langis. So i-assemble ko na ito. Ayan. Siguro yung pagbalik ng 4 na rematch nito mga kabuting-ting, hindi ko na ipapakita. Nang sa ganun, hindi rin humaba yung video natin. Marami akong upload dyan kung paano. Meron akong upload pala dyan na paano magtanggal ng rematch itong 4 na rematch na ito at paano ibalik. Yan. So stay put muna kayo dyan. Ay aking i-assemble muna or ibalik yung 4 na rematch. So ayan, na-assemble ko na mga kabuting-ting. So ngayon, balik natin tong pulya para makita nyo na umaandar na. Ito kahit mayroon na tayong nakuhang ohms value or mayroon na tayong nare-reading lahat. Ayan, wag pa rin po tayong pakasigurado. Kailangan pa rin natin ito i-testing ng final or actual. Kasi kung magkakak ito, hindi rin pwede. Kahit pa sabihin natin mayroon na tayong nare-reading, kailangan i-actual pa rin natin. Yan. Kailangan ito walang magkakak pagka ito ay ating i-testing. Yan, gamit tayo ng kapasitor. Itong kapasitor na ito doon to sa top mama. Dahil yung kapasitor nitong
dito sa white twisting house, tinanggal ko kaso ayaw matanggal. Kaya ito na lang yung ating gamitin. Pan-testing lang naman. Good naman din itong, tanggalin muna natin tong ano. Good naman din itong kapasitor na ito. Ayan. So, testing natin. Ayan, yung dalawang pula na ito, connect lang natin dito sa kulay orange saka kulay dilaw. Tingnan natin kung di ba siya magkakak. Ayan, gamit tayo ng extension. Tapos ipit lang natin itong pinakamotor nya. Kasi pumipiglas yan. Kaya kailangan nating iipit. Ayan. Tapos kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan, yan. Bali, iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado itong ganitong tusok-tusok lang dito sa outlet. Kaya ingat-ingat lang mga kabuting-ting. Mahirap pag na-kuryente tayo. So ayan, tusok ko to dito. Ay, na-kuryente na nga ang kagwang. Ayan, kasasabi lang. Pero ano lang naman yan, tawag yan, mangingiliti lang ba. Pero pag ito ng dalawa, ang mahawakan mo, medyo delikado na. So, tusok ko na itong isa. Ayan, napakaganda ng tunog. Ayan o. So, tingnan natin, dito naman din sa kabila. May i-check pa tayo nito dahil walang ugong kanina. Yan dito sa reverse. Ayan. Napakaganda ng kanyang pag-ikot at wala siyang kakak or hindi siya nagkakak. Ayan o. Napakaganda. So good na ito mga kabuting-ting. So ito yung aking i-assemble lang. Siguro pag-assemble nito hindi ko na ipapakita doon. Madali lang naman pag-assemble nito. At mamaya titignan natin yung kanyang fuse dahil ito kanina ay walang ugong. Baka mamaya isa rin yun sa dahilan yung fuse kung bakit ayaw niyang umugong. Pero ito may problema talaga ang motor nito. So yan, bali ikabit ko muna ito doon sa pagkabitan. So yan, bali na-assemble ko na or naikabit ko na yung motor niya. Pasilip ko lang sa inyo yung kanyang gear case. Ayan, napakaganda pa niyan mga kabuting-ting. Hindi katulad nung isa. Tingin ko nga, ay pinakita ko rin yun sa inyo kanina. Yan ay tingin ko may tagas. Yan. Bale, dali ha. Ito yung ating, ano pala ito. Lagay natin yung fan belt. Ayan. Napakaganda pa ng fan belt nito. Makapal pa. Yan o. Oh, hindi siya maluwag, hindi rin masikip. Ito may adjustan ito mga kabuting-ting. Pwede mo siyang i-adjust pagka ito ay maluwag na yung kanyang fan belt. Tingnan natin yung fuse kung ito ba'y good pa. Kasi kanina wala tayong na-reading. Ayan, kuha tayong tester. On lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Nako, lumagpas. Ayan. Tingnan natin kung good pa ba ito. Ayan, wala na. Kaya siya wala tayong nakuhang continuity. Kaya ito pumutok dahil din sa motor mga kabuting-ting. Yun din yung dahilan kung bakit ito pumuputok yung thermal fuse. So, gagawin natin ito. Tanggalin na natin ito. At irerekta na lang natin. Pero, ayan, walang fuse yung kabila. Ayan o, walang fuse. Ayan yung wirings nya. Walang fuse. So, irekta na lang natin ito. Ayan, wala namang problema kung nakarekta. Tanggalin lang natin yung close in wire connector. Ayan. Tapos, putulin natin. Ayan. Tapos, balatan. Tapos, lagay lang natin ito. Ayan. Common ito, light do. Lagay lang natin sa isang linya sa power cord. Ayan, dito. Tanggalin ulit natin yung close in wire connector. Ayan. Tapos, pagsama lang natin. Pasok natin dito. Ayan. Tapos, dito, yung orange. Yan, tatlong dilaw, tatlong orange. Yan, ikukunik lang natin yan. Hindi ko na ipakita. Ayan, bali, hindi ko na ipinakita yung pagdugtong dun sa kulay dilaw at saka orange. Pag mga ganyan lang naman ay napakadali dahil kaparehas yung kulay. At kung makikita nyo, yan, nakabalot na rin. So ngayon ay titesting na natin. Yan, lagay natin tong
kunin natin yung power cord, tapos saksak natin dito. Ayan, tayo muna natin, tapos ikot lang natin yung wash timer, tapos tingnan natin. Ayan, kaso namatay ulit, namatay kaagad. Para matagal umikot, yan ay nilagay ko sa heavy. Ayan, pero parang hirap siyang umikot mga kabuting-ting. Siguro palitan natin dito ng kapasitor. Ano siya, para siyang hirap umikot or sakal lang yung kanyang ano. Tingnan natin, ay tumba pa. Yan, tignan natin yung belt niya. Hindi naman siya ganoon ka kahigpit. Yan, okay lang naman. Check natin yung kanyang kapasitor. Yan, ito yung kapasitor niyan. Putulin muna natin. Ayan. Tapos balatan natin ito para ma-check natin yung kapasitor kung ilan na lang. Bakit na para siyang hirap umikot? Ito, kung hindi ako nagkakamali, 10 din naman yata ang kapasitor nito sa original. Ito ay galing ito doon sa Top Mama. Tingnan natin. Yan. On lang natin tong tester. Select natin sa capacitance. Yan. Tapos check natin. Tingnan natin kung ilan pa ang ating ma-reading. Ayan, 9.7. So good pa. Siguro yan, dudugtong ko lang to ulit at i-adjust ko yung pinakamotor niya dahil tingin ko masyadong sakal. Yan, dudugtong ko lang ito mga kabuting-ting. Yan, madali lang naman pagdugtong ito kaya hindi ko na to ipakita yung pagdugtong nito. At ganoon din yung pag-adjust nito. Yan, mayroon namang adjustment dito yan. Yan. Ayan, malaki pa yung adjustment nito. So ito, urong lang natin pabante. Hindi papunta rito. Kasi papunta rito. Yung dalawang tornilyo lang. Tapos luluwagan mo lang tong isa. Dahil hindi ito na-adjust, naka-steady lang kasi ito. Ito lang ang i-adjust natin. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali na-adjust ko na. Ayan, diniretso ko muna dito or sinagad pati itong isa. Ito kasi naka-steady lang yan pag nga ganyan. Tapos itong kapasitor na ito, yan, ipatabi na lang natin sa may-ari para reserva na lang ito. Ayan. Tapos dito, yung pinutol ko sa kapasitor, yan, idudugtong ko muna. Hindi ko na rin ipakita yung pagdugtong. Ayan, bali naidugtong ko na. Ayan. Bali spaghetti lang yung aking inilagay kasi sa electrical tape. Mas matibay kasi yan. So, okay na siguro yan mga kabuting-ting. Try natin ulit. Saksak natin yung power cord dito sa aking extension. Tapos, yan ito yung ating i-on ulit. Ayan, hindi na siya hirap. Ayan hindi katulad kanina, hirap. Okay pa naman yung kapasitor nito. Dahil naka-reading pa tayo ng 9.7 kung sa 10. So, good pa talaga. Tapos ito, yan, ipatabi lang natin to sa may-ari para kung sakaling bumigay yung kanyang kapasitor, mayroon na tayong ipapalit. Tsaka dito, kailangan natin dito i-heavy para matagal yung ikot bago mag-reverse. Kasi kung ilalagay lang natin dito sa normal, yan naka-normal yan, saglit lang yung ikot nya. Tapos matagal pa. Ayan saglit lang umikot, tapos hinto, tapos sabay matagal din. Mas maganda kung ilagay natin sa heavy. Yan. Para matagal ang ikot bago mag-reverse. So siguro ay okay na ito mga kabuting-ting. Ma'am, okay na to ma'am? Ayan, okay na raw. Ito yung may-ari. Ewan ko kung ang pangalan nitong may-ari. Ma'am, ano pangalan niyo ma'am? Heidi. Ha? Heidi. Heidi? Yan, si Ma'am Heidi. So, okay na ito mga kabuting-ting. So, pinaka-problema nito, dalawa. Yung kanyang fuse, pero nirikta na rin natin. Tapos, yung kanyang isang puto lang ang problema nito, pero mayroon nagiging tatlo yung dugtong dahil tinuluyan ko yung dalawa. Kasi kung hindi ko yung tutuluyan, baka mamaya bukas makalawa, hihinto na naman ito. Kailangan din kasi natin na may malasakit tayo doon sa ating pagrepiran. Kasi kung halimbawa masira agad, baka mamaya madala yung ating nirepiran, so hindi na yun magpaparepair ulit. So dahil okay na ito, so dito ko na rin tapusin. Okay naman yung kanyang ma'am, timer, tumutunog naman. Tsaka mayroon naman kayo ditong timer ma'am. Pwede nyo tong kahuyin
kung sakaling bumigay yung wash timer. So ayan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!